Araw-araw na mga salita ng Diyos. Muling tinukso ni Satanas si Diob. Naglitawan ang mahapdi na mga pigsa sa buong katawan ni Diob. A. Ang mga salitang winika ng Diyos. Diob, Kapitulo 2, Versikulo 3. At sinabi ni Jehova kay Satanas, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Diob? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, na perpekto at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos, at umiiwas sa kasamaan, at siya'y namamalagi sa kanyang katapatan. Bagamat pinakilos mo ako laban sa kanya, upang ilugmok siya ng walang kadahilanan." Diob, Kapitulo 2, Versikulo 6. At sinabi ni Jehova kay Satanas, "Narito, nasa kamay mo siya. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay." B. Ang mga salitang winika ni Satanas. Diob, Kapitulo 2, Versikulo 4 hanggang 5. At sumagot si Satanas kay Jehova at sinabi, "Balat kung balat, oo. Lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kaniyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kaniyang buto at ang kaniyang laman at itatakwil kaniya ng harapan." C. Paano hinaharap ni Diob ang pagsubok? Diob, Kapitulo 2, Versikulo 9 hanggang 10. Nang magkagayoy sinabi ng kaniyang asawa sa kaniya, "Namamalagi ka pa ba sa iyong katapatan? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka." Ngunit sinabi niya sa kanya, "Nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama?" Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Diob sa kanyang mga labi. Diob, Kapitulo 3, Versikulo 3. Mapawi sana ang kaarawan ng kapanganakan ko, at ang gabi kung kailan sinabi, "May isang batang lalaking ipinaglihi." Ang pag-ibig ni Diob sa paraan ng Diyos ay humihigit sa lahat. Itinala ng kasulatan ang mga salita sa pagitan ng Diyos at ni Satanas sa mga sumusunod. At sinabi ni Jehova kay Satanas, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Diob, sapagkat walang gaya niya sa lupa, na perpekto at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan, at siya'y namamalagi sa kanyang katapatan. Bagamat pinakilos mo ako laban sa kanya, upang ilugmok siya ng walang kadahilanan." Diob, Kapitulo 2, Versikulo 3. Sa ganitong palitan, inuulit ng Diyos ang parehong tanong kay Satanas. Ito ay isang tanong na nagpapakita sa atin ng positibong pagsusuri ng Diyos na si Jehova sa ipinakita at isinabuhay ni Diob sa unang pagsubok. At wala itong pinagkaiba sa pagsusuri ng Diyos kay Diob bago pa man siya napasailalim sa tukso ni Satanas. Ibig sabihin, bago pa man dumating ang tukso sa kanya, perpekto na si Diob sa mga mata ng Diyos. At dahil doon, siya at ang kanyang pamilya ay pinangalagaan ng Diyos
at pinagpala siya. Karapat-dapat siyang pagpalain sa mga mata ng Diyos. Pagkatapos ng panunukso, hindi nagkasala ang mga labi ni Diob dahil nawala sa kanya ang kanyang mga ari-arian at ang kanyang mga anak. Ngunit patuloy niyang pinuri ang pangalan ni Jehovah. Pinuri siya ng Diyos at binigyan siya ng matataas na marka dahil sa kanyang tunay na asal. Sapagkat sa mga mata ni Diob, hindi sapat ang kanyang mga anak o ang kanyang mga ari-arian upang itakwil niya ang Diyos. Sa madaling salita, ang lugar ng Diyos sa kanyang puso ay hindi maaaring palitan ng kanyang mga anak o anumang piraso ng ari-arian. Sa panahon ng unang tukso kay Diob, ipinakita niya sa Diyos na walang kapantay ang kanyang pag-ibig para sa kanya at ang kanyang pagmamahal sa paraan na may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Ito ay isang pagsubok lang na nagbigay kay Diob ng karanasan na makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos na Jehovah at ang mawala ng kanyang ari-arian at mga anak sa pamamagitan niya. Para kay Diob, ito ay isang tunay na karanasan na naglinis sa kanyang kaluluwa. Ito ay isang pagbibinyag ng buhay na tumupad sa kanyang pag-iral at, higit pa, isa itong marangyang kapistahan na sumubok sa kanyang pagkamasunurin at takot sa Diyos. Binago ng pagnunuksong ito ang estado ni Diob mula sa pagiging isang mayaman na tao. Siya ay naging isang taong walang pag-aari at ipinaranas din sa kanya ang pagmamalupit ni Satanas sa sangkatauhan. Hindi naging dahilan ang kanyang paghihikahos upang kapuotan si Satanas. Sa halip, sa mga mapang-alipustang gawain ni Satanas, nakita niya ang kapangitan at kasuklam-suklam na kalagayan ni Satanas, pati na rin ang puot at panghihimagsik ni Satanas sa Diyos, at mas hinikayat siya nito na habang buhay na humawak sa paraan na may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Isinumpa niya na hindi niya kailanman tatalikdan ng Diyos at ang daan ng Diyos dahil sa mga panlabas na kadahilanan gaya ng ari-arian, mga anak o mga kamag-anak, at hindi siya kailanman magiging alipin ni Satanas, ng ari-arian o ng sinumang tao. Bukod sa Diyos na Jehovah, wala nang ibang maaaring maging kanyang Panginoon o kanyang Diyos. Iyon ang mga hangarin ni Diob. Sa kabilang dako ng tukso, nakakuha si Diob ng isang bagay. Nagkamit siya ng malaking kayamanan sa gitna ng mga pagsubok na ibinigay sa kanya ng Diyos. Sa kanyang buhay sa mga nakaraang dekada, pinagmasdan ni Diob ang mga gawain ni Jehovah at nakamit ang mga biyaya ng Diyos na Jehovah para sa kanya. Mga biyaya ang mga ito na nagdulot sa kanya ng pakiramdam ng pagkabalisa at pagkakautang dahil naniwala siya na wala pa siyang ginagawa para sa Diyos, ngunit pinamanahan na siya ng maraming biyaya at nagtamasa na ng napakaraming pagpapala. Para sa kadahilanang ito, madalas siyang nananalangin sa kanyang puso. Umaasa siya na makakabayad siya sa Diyos. Umaasa na mabigyan siya ng pagkakataon na magpatotoo sa mga gawa at kadakilaan ng Diyos. At umaasa na susubukin ng Diyos ang kanyang pagkamasunurin. At higit pa rito, mapadalisay ang kanyang pananampalataya hanggang sang-ayunan ng Diyos ang kanyang pagkamasunurin at pananampalataya.
At nang dumating ang pagsubok kay Diob, naniwala siya na narinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Itinatangi ni Diob ang pagkakataong ito higit pa sa anumang bagay, at dahil dito, hindi siya nangahas na baliwalain ito. Dahil ang kanyang pinakadakilang hangarin sa buhay ay maaaring maganap. Nangangahulugan ang pagdating ng pagkakataong ito na ang kanyang pagsunod at takot sa Diyos ay maaaring malagay sa pagsubok at maaaring mapadalisay. Bukod pa rito, nangangahulugan ito na may pagkakataon na si Diob na makuha ang pagsang-ayon ng Diyos, at sa gayon ay mas mapapalapit siya sa Diyos. Sa panahon ng pagsubok, ang gayong pananampalataya at paghahangad ang lalong nagpaperpekto sa Kanya, at para mas maunawaan ang kalooban ng Diyos. Lalong nagpasalamat rin si Diob sa mga biyaya at grasya ng Diyos. Nagbuhos siya ng papuri sa mga gawa ng Diyos sa kanyang puso, at siya ay mas natakot at mas gumalang sa Diyos, at humangad pa ng mas maraming kagandahan, kadakilaan, at kabanalan ng Diyos. Sa oras na ito, kahit na si Diob ay isa pa ring tao na may takot sa Diyos at umiiwas sa masama sa paningin ng Diyos, dahil sa kanyang mga karanasan, lalong lumago ang pananampalataya at kaalaman ni Diob. Nadagdagan ang kanyang pananampalataya. Nagkaroon ng pundasyon ang kanyang pagkamasunurin at lalong lumalim ang kanyang takot sa Diyos. Kahit binago ng pagsubok na ito ang espiritu at buhay ni Diob, hindi nito napasiya si Diob at hindi rin ito pinabagal ang kanyang pag-unlad, kasabay ng kanyang pagtatantya sa napakinabangan niya mula sa pagsubok na ito. At habang iniisip ang kanyang mga pagkukulang, tahimik siyang nananalangin. Naghihintay sa pagdating ng susunod na pagsubok sa kanya, sapagkat naghahangad siya na maitaas ang kanyang pananampalataya, pagkamasunurin at takot sa Diyos sa susunod na pagsubok ng Diyos.